Sa gitna ng nakakapasong init ng disyerto sa Saudi, tahimik na naglalakad si Renato papunta sa barracks na tinutuluyan niya, kasama ang iba pang mga manggagawang Pilipino. Halos 10 taon na siyang OFW. 10 taon ng pawis, lungkot, at pangungulila. Ang lahat ng ito ay para sa kanyang pamilya. Bawat umaga, gigising siya bago pa sumikat ang araw. Isang tasang kape, mabilis na almusal, at pagkatapos ay mahabang oras ng trabaho sa construction site. Madalas sumasakit ang likod niya. Nangingitim ang balat sa ilalim ng araw. At namumula ang kanyang mga kamay sa kakabuhat ng mabibigat na materyales. Ngunit sa tuwing may isip niya ang mukha ng asawa niyang si Liza at ng mga anak nilang sina Micaela at Joshua, tila gumagaan ang lahat. Konting tiis pa, palagi niyang sinasabi sa sarili. Hindi niya napansin kung kailan naging formal ang mga tawag nila sa video call. Dati, sabik na sabik ang kanyang mga anak na kausapin siya. Pero ngayon, madalas ay si Liza na lamang ang kaharap niya sa screen. Si Micaela, abala raw sa school. Si Joshua naman, minsan lang sumisilip at mabilis ding nawawala. Isang gabi matapos ang mahabang overtime, nakaupo si Renato sa gilid ng kama habang hawak niya ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang lumang video ng graduation ni Mika noong elementary. Hindi siya nakauwi noon dahil hindi pinayagan ng kumpanya. Nangako siyang babawi siya. Pero dumaan ang mga taon at marami pang okasyong hindi niya nadaluhan. Mga kaarawan, recognition day, unang sayaw sa school at marami pang iba. Sa kanyang isipan, sapat na ang pinapadala niyang pera. Naipatayo niya ang maliit na bahay sa Bulacan. Nakabili ng maraming mga gamit at kahit papaano'y nakapag-ipon ng pera. Mas mabuti na ito kesa maghirap sila, bulong niya sa sarili. Ngunit hindi niya alam na habang pinupuno niya ng material na bagay ang bahay, unti-unti namang nababawasan ang presensya niya bilang isang ama. Isang hapon, habang nagpapahinga sa site, may kasamaan siyang umuwi ng biglaan dahil nagkasakit ang anak. Nakita niya ang pagmamadali nito at ang luha sa mga mata habang nag-iimpake. Hindi mo alam kung hanggang kailan ka nandito, sabi ng kasama niya bago sumakay ng sasakyan. Napaisip si Renato. Kailan nga ba ang tamang panahon para umuwi? Hanggang kailan niya ipagpapalit ang oras sa pamilya para sa mas malaking kita? Kinagabihan, tumawag siya kay Liza. Karaniwan lang ang usapan. Bayarin, tuition fee, presyo ng bilihin, at kung ano-ano pa. Hindi niya nababanggit ang tumatakbo sa isip niya. Matapos ang tawag, gumawa siya ng isang desisyon. Uuwi siya. Hindi para magbakasyon lang. Uuwi siya nang hindi nagsasabi. Gusto niyang makita ang tunay na kalagayan ng kanyang pamilya. Gusto niyang maranasan ang yakap ng mga anak nang hindi dumaraan sa screen ng cellphone. Nag-apply siya ng leave. Hindi niya sinabi kahit kanino sa bahay. Sa isip niya, isang masayang sorpresa ang naghihintay. Habang nag-iimpake siya ng mga pasalubong, tsokolate para kay Mika, gamit naman para kay Joshua, at pabango para kay Liza. May kakaibang saya sa puso niya. Iniisip niya ang sigaw ng tuwa ng mga anak, ang yakap ng asawa, ang pagbabalik ng dating sigla. Hindi niya alam na sa pag-uwi niyang iyon, hindi lamang siya ang may planong manorpresa. May katotohanang naghihintay sa kanya. Isang katotohanang susubok hindi lamang sa kanyang pagiging ama, kung hindi sa tibay ng kanilang pamilya. Sa simple at maliit nilang bahay sa Bulacan, maagang nagising si Liza. Tahimik niyang inihanda ang almusal habang iniisip ang mga bayarin na kailangang tapusin bago matapos ang linggo. Sanay na siyang mag-isa sa mga desisyon,
Sa loob ng halos 10 taon, siya ang tumatayong ilaw at haligi ng tahanan habang nasa ibang bansa si Renato. Hindi niya may kakaila. Malaki ang naitulong ng padala ng kanyang asawa. Naipatayo ang bahay, napag-aral ang mga bata, at kahit papaano ay may kaunting ipon. Ngunit habang tumataas ang gastusin at tumitindi ang pangangailangan ng mga anak, pakiramdam ni Liza ay hindi sapat ang umasa na lamang sa padala ng kanyang mister. Paano kung mawalan siya ng trabaho? Paano kung may mangyari sa kanyang hindi maganda? Huwag naman sana. Pero paano? Madalas niyang tanong sa sarili. Doon nagsimula ang isang ideya. Sa tulong ng isang kakilala sa barangay, nagsimula siya ng maliit na online lending business. Noong una, simple lang. Ang magpautang sa mga kakilala na nangangailangan. Nagpatong siya ng maliit na tubo. Mabilis na kumalat ang balitang iyon. Dumami ang umutang. Dumami rin ang kita. Naramdaman ni Liza ang kakaibang kumpiyansa. Hindi na siya bastang naghihintay ng padala. May sarili na siyang pinagkukunan. Nakakatulong siya sa gastusin sa bahay at sa tuition ni Mika. Ngunit kasabay ng pagdami ng kita ay ang pagdami rin ng problema. May ilang hindi mga nakakabahid sa takdang araw. May mga nangakong maghuhulog ngunit biglang naglaho. At dahil may kapital siyang hiniram din mula sa mas malaking na pag-uutangan, napilitan siyang maningil ng mas mahigpit. Isang hapon, may dalawang lalaki ang dumating sa bahay. Hindi pamilyar ang mga mukha. Ma'am, paalala lang po lagpas na sa due date ang bayad, sabi ng isa habang nakatitig sa kanya. Nanlamig ang mga kamay ni Liza. Hindi niya ito inaasahan. Hindi ganito ang plano niya. Kaya naman mula noon, naging madalas ang mga tawag at pagbisita. May mga pananakot na may halong pihiwatig. Hindi niya ito'y kinuwento kay Renato. Ayaw niyang mag-alala ang kanyang asawa. Ayaw niyang isipin itong hindi niya kayang pamahalaan ng bahay. Samantala, si Mika ay tahimik sa kanyang silid, abala sa laptop, ngunit hindi sa pag-aaral. May mga pagkakataong tinitingnan niya ang lumang larawan nila ng ama noong bata pa siya. Noon, sabik siyang naghihintay ng tawag. Pero ngayon, ay hindi na siya ganoon kasabik. Anong silbi ng pera kung wala naman siya dito? Minsan niyang nasabi kay Liza. Nasaktan si Liza sa narinig, ngunit hindi niya masisi ang anak. Maraming beses nang hindi nakauwi si Renato sa mahalagang araw. Graduation, birthday, unang breakup. Si Liza ang naroon. Si Renato, nasa kabilang dulo ng mundo. Dahil doon ay unti-unting tumigas ang puso ni Mika. Hindi niya namalayang ang galit ay hindi lamang dahil sa pagkawala ng ama, kung hindi sa pakiramdam na hindi siya pinili. Habang abala si Liza sa pagtawag sa mga kliyente at pag-iisip kung papaanong harapin ang mga naniningil, hindi niya alam na sa kabilang panig ng mundo, nakabook na ang flight na Renato pauwi. May dala siyang mga pasalubong. May dala siyang pangarap na masayang pagbabalik. Ngunit sa bahay ng kanyang uuwian, may lihim na unti-unting bumibigat at may pusong matagal nang nagtatampo. At kapag nagtagpo ang sorpresa at ang sikreto, walang makapagsasabi kung alin ang mas matimbang. Ang saya ng pag-uwi o ang sakit ng katotohanan. Maagang lumapag ang eroplano sa Maynila. Habang bumababa si Renato sa airport, tila bumibilis ang tibok ng puso niya. Ilang taon rin ang lumipas mula nang huli siyang umuwi ng hindi planado. Bitbit niya ang 2 maleta, isa para sa mga damit at isa na puno ng pasalubong. Habang nasa taxi papuntang Bulacan, hindi niya mapigilang ngumiti. Iniisip niya ang mukha ni Liza kapag nakita siya sa pintuan. Sigurado siyang iiyak ito sa tuwa. Sigurado rin niyang yayakapin siya ng kanyang mga anak. Pagdating sa tapat ng kanilang bahay, sandali siyang huminto.
Pinagmasdan niya ang pinturang medyo kumupas na at ang gate na bahagyang kalawangin na. Kailangan ko talagang mas pagbutihan pa, bulong niya sa sarili. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan. Bago siya kumatok, may narinig siyang malakas na boses mula sa loob. Ma'am, ilang beses na po kaming bumalik ah. Hindi pwedeng puro pangako na lang. Napakunot ang noo ni Renato. Isa pang boses ang sumagot. Boses ni Liza. Nanginginig. Konting panahon pa po. Nag-aayos pa po ako ng pera. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa ulo ni Renato. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Bakit merong naniningil? At ano ang pera na yon? Hindi na siya kumatok. Dahan-dahan niyang binuksan ng gate at lumapit sa pintuan. Bahagya itong nakabukas. Sa loob, nakita niya ang dalawang lalaking nakatayo sa sala. Nakaharap sa kanila si Liza. Halatang balisa. Si Mika ay nasa gilid. Nakapamewang at tahimik lang. Habang si Joshua naman ay nakasilip mula sa kwarto. Anong nangyayari dito? Malakas ngunit kontroladong tanong ni Renato. Lahat ay napalingon sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Liza. Renato? Napatayo si Mika. Gulat na gulat din ngunit hindi kasing saya ng inaasahan niya. Ang dalawang lalaki ay nagkatinginan. Kayo po ba ang asawa? Tanong ng isa. Oo, at gusto kong malaman kung bakit kayo nandito. Saglit na katahimikan ang bumalot sa sala. Si Ma'am Liza, meron po siyang outstanding balance. Diretso nitong sagot. Parang tumigil ang oras. Si Liza ay hindi makatingin kay Renato. Ipapaliwanag ko, Renato. Umalis ang dalawang lalaki matapos magbigay ng huling babala. Naiwan ang pamilya sa gitna ng mabigat na hangin. Anong ibig sabihin nito, Liza? Tanong ni Renato. Pilit na pinipigil ang galit. Umupo si Liza at napahawak sa noo. May negosyo ako. Online lending. Gusto ko lang sanang makatulong. Ayokong puro padala mo na lamang ang aasahan namin. Napatingin si Renato sa mga maleta niyang nasa may pintuan. Ang mga pasalubong na inakala niyang magpapasaya ay tila nawalan ng halaga. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Mas mababa ngunit mas mabigat ang tono niya. Hindi ka agad nakasagot si Liza. Biglang nagsalita si Mika. Kasi hindi ka naman talaga nandito. Ang mga salitang iyon ang mas tumama kaysa sa balitang may utang. Hindi siya niyakap ng kanyang anak. Hindi siya sinalubong ng saya. Sa halip, malamig ang mga mata nito. Parang may matagal ng kinikimkim. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Renato. Tuwing may problema kami, palagi kang wala. Tuwing may kailangan ako, si Mama ang narito. Ngayon ka lang umuwi, tapos magtatanong ka kung bakit hindi ka sinabihan? Hindi nakapagsalita si Renato. Ang sorpresa niyang inakala na puno ng yakap at halakhakan ay napalitan ng katahimikang mas masakit pa sa sigawan. Sa pag-uwi niyang yon, hindi niya nakuha ang masayang pagbati na kanyang inaasahan. Sa halip, sinalubong siya ng mga tanong na matagal nang naghihintay ng sagot. Mabigat ang hangin sa loob ng bahay. Ang mga maleta na Renato ay nanatiling nakatayo sa tabi ng pintuan. Parang simbolo ng pagdating niyang hindi naaayon sa inaasahan. Walang sumalubong na yakap sa kanya. Walang halakhakan. Tanging katahimikang puno ng galit at pagkalito. Gusto kong marinig ang buong paliwanag. Mahinahon ngunit matigas na sabi na Renato habang nakaupo sa sala. Napabuntong hininga si Liza. Hindi ko gusto na umabot sa ganito, Renato. Nagsimula lang ito sa maliit. May mga kapitbahay na nangangailangan. Nagpautang ako. Kumita naman. Naisip ko bakit hindi ko palakihin para may sarili tayong ipon. Para kung sakaling may mangyari sa doon. May mangyari sa akin? Napataas ang boses na Renato. Ganun ba ang tingin mo?
na anytime mawawala ako. Napaluha si Liza. Hindi ko alam kung kailan ka uuwi. Hindi ko alam kung hanggang kailan mo kakayanin doon. Natakot ako, Renato. Takot akong isang araw, bigla ka na lang hindi makatawag. Natahimik si Renato. Sa gilid, nakatayo si Mika. Nakapamewang pa rin. Mama, tama na. Sabat niya. Hindi naman yan ang totoong problema. Napalingon si Renato sa anak. Ano pa bang problema? Tinitigan siya ni Mika. Hindi galit ang nangingibabaw ngayon, kung hindi matagal na hinanakit. Nasaan ka nung first honor ako sa grade 6? Nasaan ka nung binubuli ako sa school? Nasaan ka nung umiiyak ako kasi iniwan ako ng kaibigan ko? Parang isa-isang tumama ang mga tanong sa dibdib ni Renato. Anak, nagtatrabaho ko para sa inyo. Pero wala ka rito. Putol ni Mika. Lahat ng mahalagang araw sa buhay ko, picture mo lang sa cellphone ang kasama ko. Hindi makasagot si Renato. Sa unang pagkakataon, wala siyang maibigay na paliwanag na sasapat. Lumapit si Joshua at tahimik na umupo sa tabi ng ina. Papa, minsan po, nahihiya akong magkwento sa'yo kasi pakaramdam ko, hindi mo kami kilala. Mas lalong bumikat ang pakaramdam na Renato. Hindi ko alam na ganyan ang nararamdaman yung mga anak. Mahina niyang sabi. Paano mo naman po malalaman? Sagot ni Mika. Tuwing tatawag ka, ang unang tanong mo lagi, nakabayad na ba ng tuition? O kamusta ang bills? Hindi mo man lamang tinatanong kung kamusta kami. Napayuko si Renato. Sa isip niya, ginawa niya lang ang lahat para sa kanyang pamilya. Inubos niya ang kanyang lakas sa ibang bayan. Tiniis niya ang lungkot at pagod. Ngunit ngayon, unti-unti niyang nakikita ang isang katotohanan. Hindi sapat ang pera para punan ng mga panahong nawala. Hindi ko sinasadya. Sadyang mahal ko lang talaga kayo. Kaya nagsakripisyo ako sa ibang bansa. Halos pabulong niyang sabi. Hindi rin sinasadya ng mga bata na masaktan sila. Sagot ni Liza. Pero ganun ang nangyari. Sandaling natahimik ang lahat. Tanging ang tunog ng orasan sa dingding ang maririnig. Yung negosyo. Muling nagsalita si Renato. Mas kalmado na. Gaano pa kalaki ang problema? Nagkatinginan sina Liza at Mika. Malaki. Amin ni Liza. May kapital akong hiniram at may mga hindi nakabayad. Ngayon kami ang sinisingil. Hindi nagalit ang nararamdaman ni Renato. Sa halip, isang mabigat na pag-unawa. Hindi lang sila nagkulang sa pera. Nagkulang sila sa pag-uusap, sa pagdamay, sa pagiging tunay na magkasama. Sa gabing iyon, malinaw na hindi lamang utang ang kailangang bayaran. May tiwala, pagmamahal, at mga pusong matagal nang naghihintay na marinig at maunawaan. Hindi makatulog si Renato ng gabing iyon. Tahimik ang buong bahay. Ngunit sa loob ng kanyang isip ay tila may malakas na ingay. Mga salitang paulit-ulit na bumabalik. Wala ka naman dito. Picture mo lang sa cellphone ng kasama ko. Pakiramdam namin di mo kami kilala. Dahan-dahan siyang bumangon at lumabas ng bahay. Umupo siya sa lumang bangkong kahoy sa may tapat ng kanilang bakuran. Madilim ang langit, ngunit maliwanag ang buwan. Parang paalala na kahit sa gitna ng dilim, may liwanag pa ring maaaring hanapin. Sa loob ng maraming taon, naniniwala siyang ang pagiging mabuting ama ay nasusukat sa kakayaang magbigay. Tuwing magpapadala siya ng pera, pakiramdam niya ay nagagampanan niya ang kanyang tungkulin. Tuwing may bagong gamit sa bahay, iniisip niyang nadadagdagan ng kaginhawaan ng pamilya. Ngunit ngayon, malinaw sa kanya na may isang bagay siyang hindi na ipadala kailanman. Ang kanyang presensya. Naalala niya ang unang beses na umalis siya papuntang Saudi. Umiiyak si Mika noon. 7 taong gulang pa lamang. Niyakap siya nito ng mahigpit at sinabing,
Balik ka agad, Papa ha? Oo anak, babalik ako. Sagot niya noon. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, ang mga pangakong iyon ay unti-unting lumabo. Napayuko si Renato. Hindi niya napansin na habang pinapalakas niya ang kanilang kabuhayan, unti-unting nanghihina ang koneksyon niya sa kanyang mga anak. Hindi niya namalaya na ang mga tawag niyang puno ng tanong patungkol sa bayarin ay kulang sa tanong patungkol sa damdamin. Samantala, sa loob ng bahay, gising din si Liza. Nakaupo siya sa kama. Hawak ang notebook kung saan nakalista ang mga pautang at bayarin. Nanginginig ang kamay niya habang iniisip kung paano niyang harapin ang lahat. Hindi ko dapat itinago. Bulong niya sa sarili. Alam niyang mali ang pagtatago ng negosyo, kahit mabuti ang intensyon niya. Ang hindi pagsasabi ay nagbukas ng mas malaking sugat sa pagitan nila ni Renato. Hindi niya gustong palakihin ang problema. Ngunit sa kakaisip na kaya niyang solusyon ng mag-isa, lalo lamang itong lumala. Sa kabilang kwarto, tahimik na nakahiga si Mika, nakatitig sa kisame. Hindi niya inaasahang uuwi ang ama. Hindi rin niya inaasahang masasabi niya ang lahat ng kinikimkim niya. May bahagi sa kanya ang gumaan, na sa wakas ay nilabas niya ang sama ng loob. Ngunit may bahagi ring nasaktan nang makita niyang napayuko ang kanyang ama sa sinabi niya. Hindi ko naman siya gustong saktan. Bulong niya sa sarili. Unti-unti niyang naaalala ang mga gabing tinatawagan siya ni Renato para kamustahin ang exam niya. Kahit pagod ito sa trabaho. Naalala niya ang mga padalang libro at sulat na may kasamang simpleng mensaheng, "Proud ako sa iyo anak." Marahil hindi perpekto ang kanyang ama. Marahil nagkulang ito sa presensya. Ngunit hindi ibig sabihin nun ay wala itong pagmamahal sa kanila. Sa labas, napabuntong hininga si Renato. Ngayon niya napagtanto na hindi sapat ang magpakatatag sa ibang bansa, kung sa sariling tahanan ay unti-unti namang lumalayo ang mga mahal niya. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, tinanong niya ang sarili hindi bilang OFW, kung hindi bilang isang ama. Ano ba ang mas mahalaga? Ang mas malaking kita o ang pagkakataong maibalik ang tiwala at pagmamahal ng sariling pamilya? Sa gabing iyon, walang malinaw na sagot, ngunit may isang bagay na tiyak. Kung nais niyang maibalik ang kanilang pagkakaisa, hindi sapat ang pera. Kailangan niya ng tapang. Tapang na amining nagkulang siya at tapang na piliin ang pamilya, hindi lamang bilang responsibilidad, kung hindi bilang prioridad. Kinabukasan, maagang nagising si Renato. Hindi na siya lumabas ng bahay. Sa halip nagluto siya ng almusal, isang bagay na matagal na niyang hindi nagagawa para sa kanyang pamilya. Habang nagpiprito ng itlog at hotdog, ramdam niya ang kakaibang kaba sa dibdib. Mas mahirap pala ang humarap sa sariling pamilya kaysa sa kahit na anong trabaho sa ibang bansa. Isa-isang lumabas sina Liza, Mika at Joshua mula sa kanilang mga kwarto. Nagulat sila nang makita si Renato sa kusina. "Umupo na kayo. Kain muna tayo," mahinawan niyang sabi. Tahimik silang naupo sa pagkainan. Walang nagsasalita. Tanging tunog ng kutsara at tinidor ang maririnig. Matapos ang ilang sandali, nagsalita si Renato. "Alam kong marami akong pagkukulang sa inyo." Napatingin sa kanya si Mika. "Akala ko sapat na ang pagpapadala ko ng pera. Akala ko yun ang sukatan ng pagiging mabuting ama. Pero kagabi, napagtanto kong hindi pala." Napayuko si Liza. "Hindi ko kayo tinanong kung kamusta ang puso niyo," dagdag niya. "Mas inuna ko ang bayarin kaysa sa damdamin." Tahimik na nakikinig si Mika. Ngunit baka sa mukha niya ang panglalambot. "Anak," diretso niyang sabi kay Mika. "Patawad kung wala ako noong kailangan mo ko. Hindi ko man nabantayan ang bawat hakbang mo.
Hindi naman ibig sabihin na hindi kita mahal. Napuno ng luha ang mga mata ni Mika, ngunit pinigilan niya ito. Nagkaroon po ako ng sama ng loob. Mahina niyang tugon. Pero hindi ko sinabi sa iyo kung gaano kita na-miss. Sa unang pagkakataon, nagkatitigan sila ng walang pader ng galit sa pagitan. Huminga ng malalim si Liza. Renato, patawad din. Hindi ko dapat itinago sa iyo ang negosyo ko. Natakot lang talaga ako. Gusto ko lang namang makatulong. Gusto kong maging matatag. Maluhalo ang sabi ni Liza. Tayong dalawang dapat na magkasama sa lahat ng desisyon. Sagot na Renato. Hindi ka nag-iisa. Napahigbi si Liza at napahawak sa kamay ng kanyang asawa. Patungkol dun sa utang, muling sabi ni Renato. Ayusin natin yun. Isasara kung kailangan. Harapin natin ang mga dapat na harapin ng magkasama. Napatingin si Joshua sa ama. Papa, hindi ka na po ba babalik sa ibang bansa? Tahimik ang lahat. Ilang sandali siyang nag-isip bago sumagot. May natitira pa akong kontrata, sabi niya. Pero pwede ko itong tapusin ng mas maaga. Baka hindi na ako bumalik doon. Nanlaki ang mga mata ni Liza. Sigurado ka ba? Mas gusto kong magsimula ulit dito. Kahit maliit ang kita, basta't magkakasama tayo. Unti-unting tumulo ang luha ni Mika. Talaga po? Ngumiti naman si Renato. Hindi ko nahayaang maging bisita lang ako sa sarili kong bahay. Sa sandaling iyon, tila nabawasan ang bigat sa loob ng bawat isa. Hindi pa tapos ang problema. May mga utang pang kailangang bayaran. May mga sugat pang kailangang hilumin. Ngunit nagsimula na silang magsalita. At yun ang unang hakbang. Tumayo si Mika at dahan-dahang lumapit sa ama. Sandaling nag-atubili bago siya yumakap. Niyakap niya ang kanyang ama ng mahigpit. At sa yakap na yon, hindi pa tuluyang nawawala ang lahat ng sakit. Ngunit naroon ang pag-asa. Ang pagpapatawad ay hindi kaagad-agad na nagbubura ng nakaraan. Ngunit ito ang simula ng panibagong kwento. Isang kwentong pipiliing buuin ng magkakasama. Ilang buwan ang lumipas matapos ang gabing nagbago sa kanilang pamilya. Hindi naging madali ang lahat. Hinarap nila ang mga pinagkakautangan ni Liza. May mga araw na kinakapos sila. May mga gabi na halos hindi makatulog kakaisip kung papaanong babayaran ang natitirang obligasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila kanya-kanya. Magkakasama na sila. Tinulungan na Renato si Liza na maayos na isara ang online lending business. Nakipag-usap sila ng maayos sa mga taong sangkot. Nakipag-areglo. At unti-unting nabayaran ng mga utang gamit ang ipon at ang natitirang separation pay ni Renato mula sa kumpanya sa abroad. Hindi na siya bumalik sa Saudi. Sa halip, nagdesisyon silang magbukas ng maliit na sari-sari store sa harap ng kanilang bahay. Hindi man kalakihan ng kita, pero sapat na ito sa pang-araw-araw na gastusin. Si Renato ang namimili ng paninda tuwing umaga, habang si Liza naman ang nagbabantay ng tindahan sa hapon. Minsan tumutulong rin si Joshua sa pag-aayos ng mga paninda. Si Mika naman ay madalas na nakaupo sa counter. Gumagawa ng assignment habang paminsan-minsan ay nakikipagkwentuhan sa ama. Hindi kaagad nawala ang dating ilang. May mga sandaling tahimik pa rin sila sa isa't isa. Ngunit ngayon, may pagsisikap na. Isang hapon habang nag-aayos si Renato ng mga dilata sa estante, biglang nagsalita si Mika. Papa, Napalingon siya kaagad. Bakit anak? may presentation po ako sa school next week. Tungkol sa family entrepreneurship. Pwede po bang ikaw po ang isama kong example? Natigilan si Renato. Ako? Opo. Gusto ko pong ikwento kung paano tayong nagsimula ulit. Hindi niya maitago ang ngiti sa kanyang mga labi. Siyempre naman anak. Sa simpleng usapang iyon, may malaking pagbabago.
Hindi na lamang siya ang nagpapadala ng pera mula sa malayo. Naroon siya sa bawat maliit na tagumpay. Sa bawat kwento, sa bawat problema. Isang gabi, sabay-sabay silang kumain sa labas ng bahay. Simpleng hapunan. Pritong isda, gulay, at mainit na kanin. Walang mamahaling handa, walang engrandeng selebrasyon, ngunit puno ng tawanan. Wala na rin silang iniisip na mga bayarin sa pagkakautang. Mas masarap palang kumain kapag kumpleto, biro ni Renato. Totoo yan. Sagot ni Lisa habang nakangiti. Kahit simple, basta't magkakasama. Tahimik na nakatingin si Mika sa ama. Hindi nagalit ang nasa kanyang mga mata. May pag-unawa na, may respeto. Papa, Muli niyang sabi. salamat sa pagbalik mo ha. Hinawakan na Renato ang kamay ng kanyang anak. Salamat din sa pagsasabi ng totoo, anak ha. Sa sandaling iyon, napagtanto na Renato ang isang mahalagang bagay. Ang pagiging ama ay hindi nasusukat sa laki ng kita o sa dami ng naipundara. Ito ay nasusukat sa oras na ibinibigay, sa pakikinig, at sa presensyang hindi napapalitan ng kahit na anong halaga ng pera. Ang bahay na minsang napuno ng lihim at hinanakit ay napalitan ng pag-uusap at pagtutulungan. Hindi perpekto ang kanilang pamilya. May mga pagsubok pa ring dumarating. Ngunit ngayon, alam na nila kung papaanong haharapin ang mga iyon. Hindi bilang magkakahiwalay na individual, kung hindi bilang isang buo at nagkakaisang tahanan. At sa simpleng sari-sari store sa harap ng kanilang bahay, hindi lamang paninda ang kanilang binubuo araw-araw, kung hindi isang mas matibay na pamilya, na ang tunay na kayamanan ay hindi pera, kung hindi presensyang pinipiling manatili. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Hindi sapat ang pera kung wala ang presensya. Maaaring mabigyan ng pera ang pamilya, ngunit ang oras, pakikinig, at pag-aaruga ang tunay na nagpapatibay ng relasyon. Ang komunikasyon ang pundasyon ng tiwala. Ang tahimik na hinanakit ay lumalalim kapag hindi pinapansin. Tulad ni Mika, maraming anak ang hindi kaagad nagsasalita, ngunit hindi ibig sabihin noon ay wala silang nararamdaman. Ang pagiging magulang ay hindi lamang isang responsibilidad, kung hindi relasyon. Hindi ito nasusukat sa dami ng naibibigay, kung hindi sa kung gaano ka naroon sa mahalagang sandali. Ang pagpapatawad ay simula ng pagbabago. Hindi nito binubura ang nakaraan, ngunit binibigyan ito ng pagkakataon ng bawat isa na magsimulang muli. Mas mahalaga ang buo ang pamilya kaysa sa marangyang buhay. Ang simpleng pamumuhay na puno ng pagmamahal ay mas mahalaga kaysa sa magarang tahanan, na tahanang kulang sa pagkakaintindihan. Ang mga pagsubok ay dumarating, hindi para kayo'y maghiwa-hiwalay, kung hindi para magpatibay. Kung haharapin ng magkakasama, ang problema ay nagiging tulay patungo sa mas matibay na samahan. At huli, ang tunay na kayamanan ng isang pamilya ay hindi nasusukat sa pera o ari-arian, kung hindi sa presensya, pag-unawa, at pagmamahal na handang piliin ng isa't isa sa araw-araw. Dito na po natatapos ang ating mixing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo, at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? Comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon. Babasahin natin ang lahat ng yan. Comment nyo na rin kung taga saan kayo, para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.